Itinuturing na tagumpay sa hustisya ang naging desisyon ng International Criminal Court matapos ang isinagawang pagdinig sa apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa jurisdiksyon ng ICC sa kaso. Sa pahayag ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates o para sa pamilya ng mga biktima ng war on drugs, ito ay isang pambihirang tagumpay para sa pananagutan matapos linawin ng korte ang malinaw na landas para sa buong paglilitis sa kaso. Para kay International Association of Democratic Lawyers President at National Union of People's Lawyers Chairperson Attorney Edre Olalia, hindi na anya maitatago ang pagharap ng dating Pangulo sa kahihinatnan ng kanyang ginawa at nararapat lang din na tanggapin ito ang pananagutan sa kaso. Ngunit kung may mga natuwa, nagpahayag naman ng kalungkutan sa desisyon ng ICC ang ilang kaalyado ng dating Pangulo gaya ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na kabilang din sa listahan ng ICC Council. Ayon kay Attorney Roque, nagdulot ng pagkadismaya sa mga taga-suporta ni FPRRD ang naturang desisyon dahil lumaasa ang mga ito sa agaran nitong paglaya. Dagdag pa ni Roque, posible rin anya itong magdulot ng seryosong duda sa ilang estado patungkol sa pinaghihinalaang jurisdictional overreach upang isaalang-alang ang kanilang pag-alis sa ICC. Mapapalakas din anya nito ang desisyon ng ilang mga bansa tulad ng Estados Unidos, China at Russian Federation na manatili sa labas ng ICC frameworks. Samantala, pinagtibay naman ng International Criminal Court na mananatili pa rin sa kanila ang jurisdiksyon sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 61 pahinang desisyon ng ICC, inilabas ni ICC Appeals Chamber Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ang konklusyon na wala ng saysay ang hiling ng depensa na agaran at walang kondisyong pagpapalaya kay FPRRD. The appeal chamber by majority, as a conclusion, Judge Roque Panice partially dissenting in the second ground, has rejected all 4 grounds of appeal. Having rejected the entire appeal, the appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.